Napanood niyo po ba yan? Parang eksena sa pelikula nung palibutan ng mga pulis ang isang jeep na nakahambalang sa kalsada habang nakasakay ang sa lalaki sa Santa Mesa, Maynila. Ang tinutugis po dyan, isang hold-upper na kalaunan ay nabaril pa. Pag-usapan natin yan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa iyo, Ivan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga eksena, Attorney, kahapon, ma-action eh. Yan, Oo, sa diba? insidenteng ito. Action movie na action Nangyari movie. yung lahat lang yan sa public area. Yung mga nakapag-video pa nga eh. Attorney, sa mga ganyang sitwasyon, sakaling may sibilyang nadamay, sino po ba maaaring managot dyan? Well, yung kasi nga nagkaroon ng barilan, no? Kahit na iisa lang yung hold-upper at ang dami-dami din ng pulis. Well, unang-una, no, sa alam ko sa ilalim kasi ng Manual of Operations ng mga pulis, ang paggamit ng barel sa mga police operations highly regulated dapat. Pinagbabawal halimbawa ang paggamit ng warning shot, lalo na kung nasa mataong lugar. Pinapayagan lamang to kung may imminent danger na baka mamatay o masaktan ng pulis o kahit na sinong tao, at kung ang paggamit ng baril ay hindi naman magiging mapanganib sa general public. Justified lamang ang paggamit ng baril kung kinakailangan for purposes of self-defense, defense of a stranger or a relative. So hindi dapat gamitin ang warning shots habang nasa police operation maliban na lamang kung outnumbered at overpowered ang mga police. Eh ito nga, ang issue dito, ang dami-dami nila pero iisa lang naman. Wala naman yatang dalang baril, di ba? Ang problema nga nasa mataong lugar ang pangyayari at maraming sibilyan ang nasa area. Sa palagay ko, ito ay isang posibleng violation nga ng Manual of Operations, maaaring maharap sa kasong administratibo at mananagot sila kung may nadamay. Lalo na kung may nadamay na sibilyan, buti na lang wala. Buti lamang sa kasong ito, wala nga nangyari sa innocent bystander, pero baka masita pa rin sila sa mga pangyayari kasi parang overkill naman. Yung ano ba to? Excessive use of Excessive lethal force. use. Correct. Yan. Especially na yung tinutugis nila, wala naman dalang baril, di ba? Tapos ang dami-dami nila, meron pa sila yung mga ginagamit sa mga rally ng yung mga shield, di ba? Ano naman, attorney, ang sinasabi ng batas tungkol sa pagkuha ng video? Ayan, ito naman ang mga usi. Yan. Pagkuha ng video at pag-upload online ng mga ganitong police operation, meron bang nakasaad sa batas tungkol dyan? Well, I don't think so. Ayon mismo sa PNP, hindi bawal ang pagkuha ng video at larawan kung ito ay nasa pampublikong lugar at wala ring nalalabag na national security protocol o mga data privacy issues pag in-upload na to. Dapat ay siguraduhin din na hindi ito lalabag sa human rights sa ibang tao kung nakakahiya o masyadong incriminating. Actually, sa kabilang banda, meron naman talaga na tayong halimbawa, rules on the use of body-worn cameras na inisyo ang Korte Suprema, lalo na pag nag-execute ng mga warrant of arrest at mga search and seizure. So alam ko meron ng memo circular ang PNP at encourage din ang pagsuot at paggamit ng body cameras para sa mga police para nga pag nagko-conduct ng operation, ma-ensure ang transparency na hindi naman yun Walang pang-abuso shoot to nangyari. kill. Oo. So ito nga ay para magamit din bilang ebidensya in case magkaroon ng issue tungkol sa legalidad ng mga pinagsasagawa ng mga police during an operation. Pero hindi pa yata, di ba? Even if there's a memo circular or whatever, parang hindi pa yata napoprocure ang Parang mga pailan-ilan camera lang. yan. Oo. At hindi pa laganap ang gamit ito. But I can see the value, di ba, in using body-worn cameras. Para nga matigil na yung mga complaints na kesyo merong police brutality or overkill. May tawag dyan, trigger happy. Yan. Basta bawal ang trigger happy. Bawal ang attorney. Yun trigger malinaw. happy. Attorney, thank you very much. Thank you very much. Have a safe and happy week ahead.